Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Ang ating pong tinatalakay ay ang mga tema ng mga aklat ng Biblia. At tayo po ngayon ay nasa aklat ng Hebreo o Book of Hebrews. Okay? So, ang Biblia po ay binubuo ng 66 na aklat. Okay? 39 po sa Lumang Tipan at 27 sa New Testament. At ngayon po ay narito tayo sa general letters o pangkalatang liham sa mga iglesia. Okay? Ang ating pong paksa ngayon ay pinamagatan po nating huwag sumuko, tumingin kay Kristo. At yan po ay matatagpuan po natin sa Hebreo chapter 12 verse 1 and 2. Kung kayo po ay may mga tangan na Biblia, ay mas mainam na kayo po ay sama sa akin sa pagbasa ng mga talatang ito. Okay? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang namang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan, ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siya pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabing ito ng aming pananambahan. Samahan mo kami, Panginoon, na mas maunawaan namin ang iyong pong mensahe na dadalhin mo sa bawat isa sa amin. Dinadalangin po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang iyong presensya na kasama namin sa aming pananambahan, O Diyos, lalong-lalo na sa pakikinig ng iyong mga salita. Nihiling po namin, Panginoon, ang iyong pong patnubay, ang gabay, pagtuturo sa amin sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? Ang Hebre po ay meron pong maikling profile. Ano po? Ito po ay isang sulat sa mga mananampalatayang Kristiyano na naghihikayat ng pagtitiyaga at pananatili sa pananampalataya. Ang Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 ay binibigyan diin ang pag-iwan sa kasalanan, pagtakbo ng may tiyaga sa takbuing espiritual at ang pagtuon ng paningin kay Jesus, pinagmulan at ganap na huwaran ng pananampalataya.
Ipinapakita rin dito ang halimbawa ni Jesus na sa kabila ng kahihiyan ng krus ay nagtiis para sa kagalakang naghihintay at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Ang tema po ng aklat na ito ay ang pananampalataya, pagtitiis, pagsunod kay Kristo. At ang layunin po nito ay hikayatin ang mga mananampalataya na huwag sumuko sa gitna ng pagsubok. Okay? Kung kaya nga po napaka halaga na ating pong masiyasat ito pong mga talatang ito na ating binasa at ating pong susuriin. Ano po? Kung kayo po may mga Biblia, ito po ay pwede nating tingnan muli dun sa Hebrews chapter 1, chapter 12, verse 1 and 2. Okay? So, ang una po nating tanong sa pagsusuri nito, ano po? Marami nagsasabi na ito daw ay sinulat ni Pablo. Iba naman ay ni Barnabas, iba naman ay ibang mga author, ano po? Gayunpaman, ang mahalaga dito ay yung mensahe ng aklat na ito kung bakit ito isinulat. Okay? At katulad ng ating paksa, ang pinakabuod nito ay yung magpatuloy sa pananampalataya na nakatingin kay Kristo. Ang unang tanong natin ay, ano ba ang ibig sabihin ng napapaligiran tayo ng napakaraming saksi? Ito ay tumutukoy sa mga taong nauna sa atin sa pananampalataya. Mula po dun sa Hebreo chapter 11 na nagsilbing halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos. Ang kanilang buhay ay saksi sa katapatan ng Diyos at paalala sa atin ng posibleng mamuhay na may pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Okay? Yung chapter 11 ay mapupuna po ninyo doon ang kasaysayan ng mga mananampalataya katulad po ng si Abel ay nabanggit dyan, si Enoch, si Noe, at si Abraham, at marami pa pong iba na mga tinukoy dyan ng mga personalidad na ang kanilang pananampalataya ay nagpahayag ng kanilang katapatan sa Diyos. Alright? At sila po yung mga nagtiyaga at nakamtan nila ang bunga ng kanilang pananampalataya. Okay? Ikalawa, ano po yung simbolismo ng pagtakbo sa paligsahan sa buhay Kristiyano? Ang paligsahan po ay sumasagisag sa ating espiritual na paglalakbay. Ito po ay nangangailangan ng tiyaga, determinasyon, at disiplina. Ipinapahiwatig nito na ang buhay ng pananampalataya ay hindi madali, ngunit dapat itong ituloy hanggang wakas. Okay? Kaya nga yung simbolismo bilang yung ating takbo sa buhay na ito ay ini-encourage tayo na magpatuloy. Ikatlo, bakit kailangan talikuran ang kasalanan at ang anumang balakid? Ang kasalanan at mga balakid ay para pong bigat na nagpapabagal o pumipigil sa ating pagtakbo, okay? Sa paligsahan ng pananampalataya. Kailangang alis nito upang tayo po ay makatakbo ng malaya, may focus at mayroong buong lakas. Amen. Okay? So ikaapat, ano po yung kahalagahan ng pagtuon ng paningin kay Jesus? Si Jesus po ang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Siya yung pasimula at siya din yung wakas. Ano po? Siya po ang nagsimula at tumatapos ng ating espiritual na paglalakbay. Sa pagtuon sa Kanya, nakakakuha tayo ng inspirasyon, lakas, at tamang direksyon. Kaya kung tayo po ay nakatutok sa Kanya, hindi tayo hihinto at hindi tayo maliligaw
ng landas at tayo po ay may inspired at lalakas ang loob na magpatuloy sa ating pananampalataya. Amen. Okay? Now, sa ikaapat na pagsusuri po natin ay ano po yung ipinapakita sa atin ng ginawa ni Jesus sa krus ayon po dun sa talata. Okay? Ang sagot po natin diyan, ipinapakita nito ang kanyang kababaang loob at ang sakripisyo. Hindi niya ikinahiya ang kahihiyan ng kamatayan sa krus dahil alam niyang may mas dakilang kagalakan na naghihintay, yung kanyang pagtao po sa kanan ng Diyos. At dito, tinuturuan tayong maging matatag kahit sa pagdurusa. Ibig sabihin, yung kanyang ginawang sakripisyo ay merong tagumpay. At dahil yun sa kanyang pagmamahal sa atin, kaya siya nagtagumpay. Okay? So, ito pong paksa natin ngayong gabi ay yung huwag sumuko. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, huwag huminto. Magtuloy-tuloy lang sa kung ano yung ating nasimulan na lakbayin. Sinimulan na pananampalataya sa Kanya. Dahil siya rin ang magwawakas nito. Alright? So, hindi lingid sa ating kalaman na may mga mananampalataya na huminto na. Hindi na sila nagsisimba, hindi sila nagbabasa ng Bible at nawala na sila. Kumbaga, parang wala lang. Dahil sa kanilang palagay ay wala naman. Pero itong paksa natin ngayon na huwag sumuko, tumingin kay Kristo, ay paano po natin ito gagawin? At kaya ang tanong po natin ay paano ba tayo magpatuloy sa ating pananampalataya kay Kristo? At ipinapakita rin nito yung paraan, ano po, dahilan kung bakit yung iba ay huminto at bakit yung iba ay nagpapatuloy. So, isa lamang sa dalawa ang pwedeng mangyari sa atin. Pero tayo ay binibigyan ng lakas ng loob kung paano tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya. Sapagkat kung tayo ay may pananampalataya, makakamit po natin kung ano yung ating pinaniniwalaan. Alright? Are you ready? Kasi po ay sabi nga natin, ang buhay ay maikli lang at balang araw tayo po ay kukunin ng Diyos. At ang tanong ay ano ba ang naging resulta ng ating pagtakbo sa ating pananampalataya? Tayo ba ay naging tapat o naging matagumpay? Tayo ba ay minto o tayo ba ay nagpatuloy? Alright? So, ang tanong natin ay kung paano tayo magpatuloy sapagkat marami ang mga huminto na sa kanilang pananampalataya at sila ay nawalan na ng loob o na-discourage sapagkat nahirapan sila na sumunod. Okay? Pero sa atin, kayo po mga nakikinig ngayong gabi, ay makapulot po ng aral na na may papamuhay natin. Ito po yung mga practical na aral na pwede nating gawin. Paano ba tayo magpatuloy? Una, talikuran ng kasalanan at mga balakid. Okay? Pag sinabi nating talikod, yung bagang talagang 380 degrees yan. Kumbaga, talagang nakabaliktad talaga yan. At yan ay mga balakid na dapat na iiwanan mo na siya. Okay? So, application natin dito para tayo ay magpatuloy, alamin at iwasan ang mga kasalanan o gawin na humahadlang sa iyong paglago, spiritual man, emotional o yung ating moralidad. Mga kapatid, pag sinabi nating alamin at iwasan, ibig sabihin, ikaw ang gagawa nito. Alam mo kung ano yung humahadlang sa iyo at balakid sa iyong paglago, buhay spiritual, at ang iyong pagbabago, at kung paano ka tumutugon sa mga hamon ng buhay. Halimbawa, kung alam mo ang chismis, galit o inggit
Ang nakahahad lang sa'yo, gawin mo yung hakbang para baguhin ito, alright? Katulad ng tsismis, kung lagi kang na-involve diyan, iwasan mo yung mga taong tsismoso at tsismosa. Kung galit naman, paano mo iiwasan ang galit kung lagi kang nagagalit? So, may mga emotion po yan, eh. Yung lagi kang nagkakaroon ng galit 'no, siguro may nagti-trigger niyan kung bakit ka nagagalit o inggit naman kaya. So, magsimula tayo dun sa maliliit, alright? Humingi ng tawad unang-una. Hingi mo ng tawad sa Diyos yung mga ginagawa mong mali kasi hindi makabubuti talaga sa'yo. Iwasan ang mga negatibong impluwensiya na umaakay sa'yo. Kumbaga kung alam mong dadaling ka niyan, bisyo o anumang uri ng bisyo na lalala, iwasan mo na yung mga taong mag-aakay sa'yo o humingi ng tulong sa panalangin na ipanalangin ka na mapagtagumpayan mo yung ganitong mga uri ng bisyo o uri ng mga balakid sa iyong pananampalataya. Amen po. So may mga Kristiyano na hindi sila nakapagpapatuloy kasi naimpluwensyahan sila ng mga negatibo. Alright? At yun ang naging daan na huminto na sila sa kanilang pagsisimba, sa pananalangin, pagbasa ng Bible, pakikinig ng salita ng Diyos kasi naimpluwensyahan sila ng masamang impluwensya. Walang mangyayari diyan, huwag ka na makinig diyan, huwag ka na pumunta diyan. Whereas kung ikaw ay pinili, hinirang ng Diyos, ang papakinggan mo ay ang salita ng Diyos, hindi yung tinig ng ibang tao na magliligaw sa iyo. Amen. Okay? So yan po yung una natin na gawin natin. Okay? Ikalawa, maging matiyaga sa karera ng pananampalataya. Pag sinabi nating matiyaga ay yung nagtitiis, ano. Tulad ng isa pong atleta, kailangan niya ng disiplina, kailangan niya ng tiyaga at tamang pag-iisip upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang isa pong athlete ay dumadaan sa matinding training po yan. At para siya makakumpit kung yan man ay mananakbo, springero o anumang larangan, kung walang disiplina at tiyaga, tamang pag-iisip, hihinto yan. Pero kung ikaw ay merong ganitong uri ng disiplina, tiyaga, tamang pag-iisip, magpapatuloy ka lang eh. Hanggang sa marating mo yung talagang tagumpay na nananais mo. Okay? Ganon din sa ating pananampalataya. Halimbawa na lang natin, kapag may pinagdadaan ng problema, sa halip na sumuko, ay patuloy na manalig at manalangin. Amen. Maghanap ng mga taong makakatulong at magpapalakas ng loob. So yun ang mga taong pupuntahan mo. Kung may mga taong hindi ka tanggap, bakit ka doon pupunta? Doon ka sa mga taong ikaw ay tanggap at pwedeng matulungan ka. So, ibig sabihin, hindi mawawala yung mga tao na maniniwala sa iyo. Kaya nga, sa mga problema man, kung ano mang problema ating pinagdaraanan, ay hindi tayo dapat basta-basta sumusuko. Kung ano mang problema pinagdadaanan mo ngayon, kung yan man yan ay tungkol sa pamilya, sa pera, sa relasyon, o sa iyong mga sa iyong trabaho, sa iyong schedule, ay hindi mo dapat ito na isuko. Kundi manalig ka at manalangin sa Diyos. Okay? Ikatlo, ituon mo ang iyong paningin kay Jesus. Isa pong magandang ano 'to, yung anggulo na tingnan natin 'no, para tayo magpatuloy. Kasi kung sa tao ka titingin ay madi-discourage ka talaga, okey? Pero kung sa Diyos, ka titingin o sa ating Panginoong Hesus, so makikita mo yung, encouragement do'n ano, okey? Alright.
Tanggalin nga natin. Saan tayo? Okay, application natin ito. Huwag mawalan ng focus sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Maraming ingay tayong makikita sa mundo at marami tayong titingnan. Pero yung paningin natin kay Jesus, huwag dapat tayong mawala doon. Kasi kahit yung mga tao, ano man yan, may kakayanan man yan, politiko man yan, o taong may inaakala mong tutulong sa'yo, pero hindi pala. Pero kay Jesus, kapag sa Kanya ka nakatutok, hindi ka mapapahiya. Okay? Ang mga problema, tukso at takot ay nawawalan ng bigat. Kapag kay Jesus tayo, nakasentro ang ating buhay. Kaya kung ano man problema pinagdadaanan mo kapag kay Jesus ka nakatutok, o ano man tukso yan, kasi may kapangyarihan ng pangalan ni Jesus eh. At kung anong man takot mo sa buhay, ay ang pangako ni Jesus, come unto me, and I will give you rest. Mga nabibigatan, bibigyan niya ng gagaan na pasanin. At ikaw ay bibigyan niya ng kagaanan. Okay? So halimbawa, simulan natin ang araw sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kung ito ay sisimulan natin sa araw-araw, okay, nagagawin natin bago tayo, iwasan natin distraction. Tulad ng social media kasi sa halip na mag-cellphone muna tayo, magbasa ng mga balita, manalangin muna tayo at magbasa tayo ng banal na kasulatan. At yan, yung buong maghapon mo, kapag ginawa mo yan, mapapayapa ka. Kasi may pangako eh. Yung pananalangin, nakikipag-usap ka sa Diyos. Sinasabi mo ang iyong mga problema, mga struggle mo, mga gusto mo. Sa pagbabasa, kinakausap ka naman ng Diyos habang binabasa mo yung salita niya. So dito, yung paningin mo talagang tututok kay Kristo. Kasi pagka nauna na yung mga nabasa mo sa social media, iba-ibang kwento, iba-ibang tinig ang nadidinig mo, medyo nakakadismaya. Maraming problema, suliranin ng mundo. Hindi nauubos yan. Pero kung kay Jesus ka nakatuon ng paningin, nawawala yan. Gumagaan ang pakiramdam mo kasi si Jesus ang naroon. Amen. Ika-4, alalahanin ang sakripisyo ni Jesus. Okay? So, ano yung alalahan natin sa sakripisyo ni Jesus? Kung si Jesus ay nagtiis ng krus dahil sa pag-ibig, kaya rin natin tiisin ng mga hamon sa buhay. Alright? Kung kinaya ni Jesus yan, kakayanin din natin. Bakit? Kasi nga si Jesus ay nasa buhay na natin. Maliban, kung wala si Jesus sa buhay mo, hindi mo talaga kakayanin. Pero kung si Jesus ay nasa buhay mo, kakayanin mo yan kasi siya ang nagbibigay sa iyo ng tapang, lakas ng loob upang magtagumpay sa anumang hamon ng buhay. Iba-iba po ang challenges na ating hinaharap at merong mabibigat talaga. Kinakaya po natin ang mga suliranin kasi naroon si Jesus. Tingnan niyo po ang halimbawa natin. Sa tuwing nanghihina ang loob mo, alalahanin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Isipin mo lagi yan. Kasi yung mga minamahal ng Diyos, hindi niya pinababayaan. Isipin mo, mahal ako ng Diyos. Hindi niya hahayaan na mangyari na bagamat hinayaan niya mangyari sa iyo, pero hindi ka niya pinabayaan. Naroon ang biyaya niya. Sa kabila ng mga matitinding pagsubok sa buhay, kawalan, relasyon, problema na talagang hindi mo kakayanin, pero dahil nga pinahintulutan ng Diyos yan, at kung nakatuon ang iyong paningin sa Kanya, ay hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Right? Gamitin to bilang inspirasyon upang magmahal at magpatawad din sa iba. Kapag ginawa mo yan, ayan, ibig sabihin, nagpapatuloy ka sa kabila ng mga pangyayari, mga hamon sa buhay.
Lahat tayo may mga hamon. At yun ay depende sa ating kakayahan. Kasi hindi na maibibigay ng Diyos yan kung hindi mo kaya. Amen. Sabihin, yung kaya mo lang ang pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa'yo kasi prepared ka na doon. Alangan namang grade 1 ka, bigyan ka ng pang-college na exam, hindi mo talaga kakayanin yan. Naintindihan niyo po yung logic niyan? Ibig sabihin, kung grade 1 ka lang, pang grade 1 lang yung exam mo. Alangan naman yung college, nag-exam ng pang grade 1, kayang-kaya talaga niya yan. Pero yung grade 2 na nag-exam ng pang-college, hindi talaga kakayanin. Ibig sabihin, depende dun sa ating kalalagayan. Alam ng Diyos kung anong estado ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya gamitin natin 'to bilang inspirasyon kung paano si Kristo nagtiis at nagtiyaga. Okay, dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan, ano man ang mangyari. Kung ikaw ay may relasyon kay Kristo, mas lalo na. Kung yung mga di mananampalataya nga ay binibigyan ng biyaya ng Diyos para mabuhay, tayo pa kaya na naniniwala sa Kanya? Alright? So, ikalima, alamin na may gantimpala sa katapatan. Tandaan natin yan. Tulad ni Jesus na ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos, ang pagtatapat sa pananampalataya ay may kahinat ng gantimpala. Kaya kung tayo ay nagtatapat, merong gantimpalang nakalaan yan eh. Sabi nga sa Biblia, kung sino mang makatiis hanggang huli, ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpapatuloy sa iyong pananampalataya, eh talagang kandidato ka na maligtas. Pero paano kung huminto ka na? So yun ang malaking dilema ngayon na hindi kung ikaw ay naniwala, ligtas ka na. Hindi po. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Naniniwala, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po kasi ang pinakamagiging basihan, yung tinatawag na perseverance, yung pagpapatuloy. Na hindi kung naniwala ka sa Diyos, tapos na. At namuhay ka sa kasalanan, maliligtas ka. Hindi po ganun. Yung pong mga nanampalataya kay Kristo na binabagong buhay at nagbabago, nagpapatuloy, garantiya po yan na sila nga ay talagang totoo ang pananampalataya ng mga pinili ng Diyos. Amen. Halimbawa natin, yung patuloy tayong maglingkod kahit walang nakakakita. Hindi tayo naglilingkod kasi nagpapakitang tao tayo. Na kahit na walang nakakakita, tanging Diyos lang ang nakakakita niyan. Kaya kung ano mang ginagawa mo, kung yan ay ginagawa mo sa pangalan ng Panginoon, yan ay nagpapakita lamang na ikaw ay nagpapatuloy. Alright? Hindi ka pwedeng magpakitang tao kasi lalabas din ang katotohanan eh. Pero kung ikaw ay nagpapatuloy, kahit walang nakakakita sa iyo, naglilingkod ka ng tapat, gagantimpalaan na yung Diyos yan. Kaya ang Diyos po ay tapat at siya po ang magbibigay ng gantimpalang walang kapantay. Kumbaga, may gantimpala ka sa panahong ito, may gantimpala ka rin dun sa buhay na walang hanggan. Kaya ang lagi po nating basehan yung huwag tayong sumuko. Magpatuloy ka lang. Kasi, sabi nga natin, may ginhawa rin. Darating din ang ginhawa. Darating din yung gantimpala na nilaan ng Diyos sa iyo kung ikaw ay magpapatuloy. Kaya huwag kang susuko na manampalataya, na maglingkod, na matuto. Huwag mong sukuan yan kasi nire-reward ng Diyos ang lahat ng mga nagtitiis at nagtitiyaga. Okay? So, butin po natin itong ating talata, itong paksang ito. Hinihikayat po tayo sa talatang ito na iwan ang kasalanan. Yung kasalanan, talagang tatalikuran mo na yan. At lumanghad lang sa ating buhay espiritual. Dapat tayong magpatuloy ng may pagtitiyaga sa ating pananampalataya habang nakatuon ang ating paningin kay Jesus.
ang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya sa kabila ng kahihiyan at hirap ng krus. Amen. Okay? So, tiniis po ito ni Jesus, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya. At ngayon ay naluklok siya sa kanan ng trono ng Diyos. Ibig sabihin, dun sa kanyang pagtitiis, pagtitiyaga hanggang sa krus, at siya ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng ating Ama na nasa langit. Kung paano si Kristo ay naparangalan at na gantimpalaan doon sa kanyang ginawang sakripisyo, ay gayon din na magiging kahinatnan ng mga nagpapatuloy na hindi sumusuko sa kanilang pananampalataya. Magtatamo sila ng buhay na walang hanggan. At sa buhay na walang hanggan, meron silang mga gantimpala. Gaya na sinabi ng banal na kasulatan, yung mga binigyan ng 5 talento, 2 talento, 1 talento, yung nagtubo ng tigli-5 at tigda-2 ay malugod na tinanggap ng ating Panginoon na sinasabi niya, "Welcome, good and faithful servant, enter into the joy of the Lord." So yun ang gusto natin madinig natin sa ating buhay kapag tayo ay pumanaw na. So doon pa lang sa langit yan o doon pa lang sa pagkatapos ng buhay nito. Hindi po. Kahit sa panahong ito, kapag ikaw ay nagpapatuloy, nagtitiyaga, ginagantimpalaan din ng Diyos yan. Meron siyang reward dyan. Okay? So ngayon, itong hamon natin, para tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya na hindi tayo sumusuko. Iwasan po at iwanan ang anumang uri ng kasalanan sa ating buhay. Tayo na nakakaalam niyan. Alam mong kasalanan at alam mo yung mali. Kilalanin at alisin ang mga bagay, gawi o relasyong humahadlang sa ating spiritual na paglakad. So, ibig sabihin, kilalanin at alisin, alam mo na yung mga bagay na mga lilihis sa iyo, paalis o palayo sa Diyos, sa ating Panginoon. Kung yan ay mga bagay, mga bisyo o relasyon na hindi maganda, impluwensya na hindi maganda, kasi lang yan. So, iwanan mo yan. At alam mo yan kung ano at sino. Ikatlo, magpatuloy sa buhay pananampalataya ng may tiyaga at katatagan kahit sa gitna ng hirap. Amen. And then, ikaapat, ituon ang puso't isipan kay Jesus bilang ating modelo at inspirasyon. So siya po lamang ang tanging, kumbaga, maging modelo ng ating pananampalataya. Bagamat may mga tao na naging huwaran katulad ni Enoch, ni Abraham, okay, ni na Joshua, ni na Daniel, at iba pang mga mananampalataya sa lumang tipan, si Jesus po talaga ang pinakamodelo at inspirasyon ng ating pananampalataya kung paano siya nagtiyaga hanggang sa krus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So gawin din tayo na titingnan natin siya na bilang modelo ng ating pananampalataya. At wala kang makikitang kapintasan sa kanya. Kaya tama lamang na siya maging huwaran ng ating pananampalataya. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikalima, tularan ang kanyang tapang at katapatan kahit pa ito'y magdulot ng sakit o sakripisyo. Mga kapatid, ang pagtulad kay Kristo, mahirap ito pero ito ang magandang maging pamantayan. Maging tayo matapang at maging tapat kahit na sa panahon ng mga hirap at pagsubok. Yan po yung paraan kung paano tayo magpapatuloy sa pananampalataya. Huwag kayong sumuko. Yan po ang pamagat natin. Na kung kayo ay
may mga taong tatapon sa inyo yung mga negatibo. Basta nakatutok ka kay Kristo sa salita ng Diyos, hindi ka maliligaw. Okay? So, ang ating pong pinakahuling punto rito, yung manatiling matiyaga at tumuon kay Jesus sa kabila ng mga balakid. Manatili po tayo dyan. Okay? Magtiyaga lang tayo. Sabi nga natin, kung bakit may tiyaga, may nilaga. Alright? Yung paglalakbay po ng malayo, nagsisimula lang sa dahan-dahan yan. So lahat po ay nilalapatan ng pagtitiis at pagtitiyaga. Lagi kong tinuturo ito sa inyo na magpatuloy. Magpatuloy, magpatuloy pa rin. Tatlo lang bagay. Tuloy-tuloy. Na kahit na ano pang nangyayari, nagtutuloy-tuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Sa paglilingkod, nagtutuloy-tuloy lang din tayo. Bakit? Kasi yan ang nire-required, katapatan. Hindi hinahanap ng Diyos ang titulo at hindi na hinahanap ng Diyos yung ibibigay mo. Kailangan niya ay yung karakter mo, pag-uugali mo, na ikaw ay nagtatapat sa Kanya. Sapagkat yun ang ginagantimpalaan. Amen po. Alright? So kung kayo po ay natuto ngayong gabi na magsumuko, tumingin kay Jesus, yan ang nire-require ng Diyos. Kasi marami ng mga huminto at nalihis ng landas. Pero tandaan natin, ang mga nagpapatuloy, nagtitiyaga, mga nagtiis, ang magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kung may buhay na walang hanggan sila, kahit sa panahong ito, meron pa rin silang gantimpala na tatanggapin sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng mga biyaya, pagpapala doon sa mga tapat sa Kanya. Alright? So kung kayo po ay napagpala, pwede po kayo magbigay ng inyong mga tithes and offering. Nakakare po kay Sister Merlinda. Ito po ay hindi namang sapilitan. Ano po? Pero isang prinsipyo lang laging tinuturo ko. Kapag ang kamay mo'y bukas, okay, meron kang tatanggapin. Pero kapag lagi nakatikom yan, ewan ko lang kung meron kang tatanggapin, wala. Kaya po ang pagbibigay ay aking itinuturo. Kasi gusto ko na kayo ipagpalain ng Diyos, hindi para kunan. At ang binibigay din naman natin ay galing sa Diyos. Yan ay isang pagsubok sa atin. Kaya kung gusto mong bigyan ka ng Diyos ng marami, katulad ng mga pangako sa Biblia, mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. Magbigay kayo ng ayon sa inyong puso, lalaman ng inyong puso. Alright? Ayan po ay pagsubok sa atin. Kaya nasusubok ang ating pananampalataya kahit sa pagbibigay. Kaya kung kayo magbibigay ng ayon sa inyong nilalaman ng puso, ay pagpapalain kayo ng Diyos kasi merong pangako ang pagbibigay. Alright? Okay? So, tayo manalangin at panalangin natin ating mga kaloob. Dakilan naming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat ang biyaya mo ay tunay at sapat lagi sa araw-araw. Aming dalangin ang aming mga kapatid, Panginoon, na sila po ay pagpalain mo. Ano man ang halaga ay hindi mahalaga sa iyo, kundi ang karakter ng katapatan ng pagbibigay, katulad ng pinangako mo. Salamat po, O Diyos, sa ipong binigay sa amin na ibinabalik po lang namin bilang pasasalamat. Ikaw po magpapala sa bawat isa. Dinadalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magtuturo para sila ipagpalain. Salamat sa pananampalataya at kami po ay nagpapatuloy at hindi kami sumuko at sapagkat tinitingnan namin ay si Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright? So next week po ay magkita-kita tayong muli ng Sunday and then ating pong weekdays, yung Tuesday, Wednesday, and Thursday na ating pong daily devotion. So ating mga scholar, in-encourage ko kayo na makinig, makibahagi sa ating pong mga gawain upang sa ganon ay patuloy pa tayong matuto. Ano po? Okay? So ang ating pong pangwakas ng panalangin at bendisyon, awitin po natin ang
ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa at makatulong ng mahimbing at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po. Magkita-kita tayong muli sa darating na mga linggo.